Mabuti naman at nakarating ka na rito. Saad ni Alexis kay Mary nang magkitang dalawa sa gate ng isang malaking bahay sa subdivision sa lugar ng Alabang. Akala ko nga hindi ka na makakaabot kasi paalis na si Sir Chris. Pasensya ka na. Sobrang traffic kasi. Tsaka isa pa, naligaw na rin ako. Parang iisa lang kasi mga bahay rito eh. Parehong mga malalaki. Saad ni Mary habang nakayuko ang ulo. Hayaan mo na. Ang importante nakarating ka ng maayos dito. Tara na, ipapakilala kita kay Sir Chris bago siya tuluyang umalis. Paliwanag pa ni Alexis nang makapasok siya sa loob. Tahimik lang na sinusundan ni Mary si Alexis habang nagmamasid siya sa malawak na bakuran. Simula nang makilala ni Mary si Alexis sa public school ay naging matalik na magkaibigan agad ang dalawa. Kaya kahit ngayon ay talagang hindi sila napaglalayo ng tadhana at magkasama pa sa trabaho. Pareho naman silang high school graduate lang, kaya naman sobrang hirap para sa kanilang maghanap ng mapapasukan trabaho. Kailangan din niyang makahanap agad ng trabaho dahil laging may sakit ng kanyang ama. Nanghihina na ang kanyang ama at hindi na kayang mamasada. Kaya naman napilitan si Mary na mamasukan bilang kasambahay sa kadahilan ng hindi sapat ang kinikita ng kanyang ama. Dati ay pinilaki si Mary ng isang mayamang pamilya. Pero nagsimula silang magdusa nang magkaroon ng kanser ang kanyang ina hanggang sa maubos ang lahat ng pera ng kanyang magulang. Naubos ang natirang kayamanan ng umampun kay Mary dahil sa pagkakalubog sa utang. Samantalang si Alexis ay tumakas sa kanilang tahanan dahil palagi na lang siyang pinagmamalupitan ng kanyang stepmother. Ayaw namang iwan ng ama ni Alexis ang bagong kasintahan nito, kaya naman nagdesisyon na lang siya na tumakas at magstay kasama si Mary. Doon nagsimulang tumibay pa ang relasyon nilang dalawang magkaibigan at para na ring kapatid ang turingan nila. Ayon naman kay Alexis, hindi sapat kung tanging paglalabada lang magiging trabaho nila para sa bayarin sa kanilang tinutuluyan. Kaya naman napagdesisyonan ni Alexis na maghanap ng trabaho bilang isang katulong at sa awa ng Diyos ay agad namang nakahanap ito. Sumunod na lang si Mary sa kanya. May nabalitaan kasi sila na meron daw bagong tayong mansyon sa subdivision, hindi kalayuan sa kanilang lugar at naghahanap pa rin ito ng mga katulong. Saad ni Alexis na labada rin ang kanyang ginagawa doon. Hindi rin problema ang sweldo dahil bukod sa malaki ay meron pang mga benefits. Ayon din kay Alexis, naghahanap pa rin ang kanyang amo ng bagong assistant. Kaya naman dali-dali niya itong sinabi kay Mary na agad namang pumayag. Nasa bahay na ngayon si Mary ng boss ni Alexis para mag-apply bilang assistant nito. Dito ka na muna ah. Tatawagin ko lang si Sir Chris para ipaalam na nandito ka na. Saad ni Alexis at kinindatan pa ito. Habang naghihintay, iniikot na muna ni Mary ang paningin niya sa loob ng bahay. Katulad na lamang ng mga malalaki at mayayamang bahay na nakita niya. Sa tingin niya ay isa itong non-modern house. Halata rin sa disenyo ng bahay na puro lalaki ang nakatira dito. Nang mapansin naman niya ang sliding glass door, hindi kalayuan mula sa kinatatayuan ni Mary. Hindi niya napigilan na puntahan yon. Pagsilip ni Mary, bumungad sa kanyang isang malawak na swimming pool. Miss Mary Ortega Camero, I assume? Tanong ng isang malaking tono ng boses mula sa likuran ni Mary. Napatalo nilang si Mary dahil sa gulat nang marinig niya ang boses na iyon. Hindi tuloy nawala sa isipan niya na iniisip ng lalaki na ninanakawan niya ang bahay. Dahan-dahan naman siyang lumapit sa binata. Sasagutin na sana niyang tanong ng kanyang boss, ngunit ni isang letra ay walang lumalabas sa bibig nang makita niya ang kanyang amo. Ang pogi! Bulong ni Mary. Sa ekspresyon ng mukha ni Mary ay gusto na nitong tumili sa kilig. Mukha kasing male actor ang itsura ng kanyang amo. Masaya naman si Mary na nakapag-ayos siya bago harapin ang magiging amo niya. Ilang minuto rin na tinititigan ni Mary ang kanyang amo habang nakangiti. Kumurap-kurap pa siya na parang nagising sa panaginip nang mapansin niyang kumakaway ang kanang kamay ng kanyang amo sa harap ng mukha niya. Sir? Kinakabahang tanong ni Mary. I'm asking you if you have a biodata or a resume. Kunot noong tanong nito sa kanya. Sumunod naman si Mary
At mula sa kanyang bag ay kinuha niya ang kanyang resume at ibinigay sa kanya. Medyo nahihiya siya dahil bukod sa isang page na yon ay wala siyang gaanong nailagay dahil wala siyang karanasan sa trabaho, maliban sa paglalaba. Pabalik-balik din ang tingin ni Mary sa baba, pati sa kanyang amo. Halos mawala na siya ng hininga dahil sa kagandahan at kaakit-akit na mukha ng amo ni Mary. Sa isipan ni Mary, ay okay sa kanya na panoorin niyang magiging amo niya buong araw kung iyon ang gusto niya. So, Mary, ako nga pala si Chris Fernandez. It was nice meeting you. Pagpapakilala ni Chris sa kanya. Para naman sa kaalaman mo, kakalipat ko lang dito sa bahay kaya naman nangangailangan ako ng mga katulong. Besides the gardener, guard, cook, waitress, dishwasher, and scaffolder, I still need a maid to clean my room. Ayun ang sinabi ko sa kaibigan mo. Paliwanag ni Chris. Nanlaki naman ang mata ni Mary sa sinabi ni Chris sa kanya dahil alam na niya ang nais ipahiwatig ni Chris dahil sinabi yun ni Alexis. Hindi mawala sa isip ni Mary kung gaano kabagay ang pangalang Chris na gwapo at mayaman kung bibigkasin. Iniisip niya tuloy kung may girlfriend na ba ito. Anyways, wala naman akong mahigpit na rules na kailangan mong sundin. Ang gusto ko lang na gawin mo ay sana magawa mo ng maayos ang trabaho mo. Kapag tapos ka na, pwede mo nang gawin lahat ng gusto mong gawin. As much as possible. I want all of us to have a friendly atmosphere here at my home. Make us feel like a happy family here. Hindi ako naniniwala sa restricting house staff masyado. That would be too troublesome and exhausting. Paliwanag ni Chris. Nakangiting tumango si Mary. Isang happy family na matagal na niyang pinapangarap. Hindi mapigilan ni Mary ang mapaisip ng kakaiba sa kanyang amo. Miss Fernandez, mukha na namang lumilipad yung utak mo. Saad ni Chris na nagpabalik muli sa kanya sa realidad. Sir Chris? Sorry ho. Kagatlabi niyang pakli. Anyways, nakwento sa akin Alexis na may sakit ang papa mo. Okay lang ba sa'yo na magtrabaho ka rito at iiwan mo muna ang papa mo mag-isa sa inyo? Tanong ni Chris. Okay lang po yun, sir. Okay naman na po siya. Hindi lang po talaga niya kayang magtrabaho dahil mabilis na po siyang mapagod. Paliwanag ni Mary. Tumango naman si Chris. I guess that's about it. Mag-umpisa ka na bukas. Alam ko na kailangan mo pang asikasuhin ang mga gamit mo. Saad ni Chris. Tinitigan lang ni Mary ang malagrik god na itsura ni Chris. Iyon na po ba ang lahat, sir? Tanggap na po ako? Hindi makapaniwalang tanong ni Mary. Napailing naman si Chris. Oo, ano pa bang inaakala mo? Spanish Inquisition? Natatawang tanong ni Chris. Pero, kagatlabi ni Mary. So I guess I'll just see you tomorrow. Saad ni Chris at tumingin sa kanyang relo. Kailangan ko na umalis, meron pa akong meetings this morning. Dagdag pa niya. At ngumiti ito bago umalis. Tulalang naiwan si Mary habang sinusundan nito ang yapak ni Chris palabas ng bahay. Shucks! Ang gwapo ni Sir Chris! Hindi mapigilan ni Mary ang tumili nang bumalik siya sa living room kung nasa saan si Alexis. Nakangiting tumango naman si Alexis. Sinabi mo pa. Saad niya sa pagsang-ayon sa sinabi ni Mary. Hindi ako makapaniwala na meron pa palang gwapong lalaki sa mundo. Para na yata akong nasa pelikula na romance o hindi kaya fairy tale. Tapos ako yung bida at si Chris ang Prince Charming. Saad niya nakuhain ni Mary ang unan para yakapin ng mahigpit. Pagkatapos ay binato ito pabalik. My gosh! Pakiramdam ko gusto ko na siya. Saad ni Mary sa sobrang kilig. Agad naman siyang tinapik ni Alexis. Ano ka ba, Mary? Tumigil ka nga sa kahibangan mo. Kung ano-anong pinapangarap mo dyan. Baka hindi ka pa nag-uumpisa sa trabaho mo. Matanggal ka na agad dahil hindi mo pa lubos na kilala si Sir. Simplehan mo lang. Landi nito. Natatawang saad ni Alexis. Ngumisi naman si Mary. Ito naman kung makapagsalita. Parang hindi mo naman siya gusto. Kunwari ka pa eh. Pangaasar ni Mary. Okay, look, ganito Gusto ko rin siya. Pero alam naman natin pareho na imposible na magkagusto si Sir Chris katulong na katulad natin. Hello, gumising ka nga Mary. Galing sa pinakamayamang pamilya si Sir Chris.
Pero kahit na mabait siya, imposible pa rin na magustuhan ng katulad natin na hindi man lang nakapagtapos ng pag-aaral. Babala ni Alexis. Ano ba naman to? Masyado ka namang mang-down sa sarili mo. Ang KJ mo kaya? Umiiling nilang si Mary. Anong KJ ka dyan? Praktikal lang tayo dito. At aware ka naman siguro sa realidad. Kung gusto mo si Sir Chris, panigurado ako na hindi ka nun seseryosohin na magpakasal sa'yo. Kaya tigil-tigilan mo yung kahibangan mo dyan ha. Masasaktan ka lang. Babala ulit ni Alexis sa kanya. Naintindihan naman ni Mary kung bakit gano'n na lang ang reaksyon ng kaibigan niya. Minsan na rin kasing nagmahal si Alexis at nasaktan. Iniwan kasi si Alexis ng rich boyfriend niya dahil sa mahirap siya at hindi pa nakatapos ng kolehiyo. Hindi rin gusto si Alexis ng magulang ng kanyang dating kasintahan. Hindi naman lahat ng lalaki tulad ng ex mo eh. Rason ni Mary. Umiling na lang si Alexis dito. Alam mo, mas mabuti sigurong umuwi ka na't mag-ayos ng mga gamit kaysa managinip ka ng gising dyan. Suggestion ni Alexis. Oo na, saad ni Mary at tumayo na ito. Magkita na lang tayo bukas. At tandaan mo, hindi ka gusto ni Sir Chris. Akin siya. Saad ni Mary, sabay tumawa. Inalalayan naman ni Alexis si Mary palabas ng mansyon. Sabihan mo na lang si Tito na ayos lang ako rito. Saad ni Alexis. O sige, makakaasa ka. Saad ni Mary at umalis na. Kailangan ni Maryng linisan ang kwarto sa second floor sa bahay ng kanyang amo. 3 linggo na rin simula nang pumasok si Mary bilang katulong. At ang masasabi niya lang ay nagustuhan niya yon. Bukod sa malambot ang higaan niya, katabi ni Mary matulog ang kaibigan niya at may aircon pa silang dalawa. May sariling cable TV, masasarap na pagkain, mabait na amo at guwapo. Kaya naman palaging masaya si Mary at inspired magtrabaho, lalo na kapag tinititigan niya si Sir Chris. Katatapos lang maglinis ni Mary sa tabing kwarto ng kanyang amo. Pero tulala na naman siya nang buksan niya ang pinto ng kwarto ni Chris at nakita sa sulok ng kama ang isang boxer shorts. Sa isip ni Mary ay kagigising lang ni Chris. Hindi makagalaw sa kinatatayuan si Mary. Pakiramdam niya ay paralisado ang buong katawan niya nang mapansin niya si Chris. Kita sa katawan ni Chris ang perfect muscle at 6-pack abs. Ang buhok ni Chris ay gulo pa rin at mas lalo siyang naging sexy sa itsura niya. Natatakot tuloy si Mary sa kanyang iniisip dahil gusto niya tong salubungin ng yakap. Kita sa mukha ni Mary na kinakabahan ito. Kinakailangan niya kasi na makaalis sa kwarto dahil baka hindi niya mapigilan ng sarili at magahasa niya si Chris nang wala sa oras. Kaya naman agad niyang binaling ang tingin. Nakita ni Mary ang isang pintuan kaya naman mabilis siyang pumunta doon at nagtago. Nagulat si Mary nang bigla na lang siyang kinatok sa pinto ni Chris. Mary, ano bang ginagawa mo dyan sa damitan ko? Tanong ni Chris. Huwag mo muna akong guluhin dito, sir. Layuan mo muna ako, please. Hindi ka pa nagbibihis. Saad ni Mary sa saradong pinto ng kabinet. Ramdam ni Mary sa mga oras na yun na nagiinit ang kanyang pisngi. Narinig naman niyang ngumisi si Chris. Mas lalong nanlaki ang mga mata ni Mary nang bigla nilang bumukas ang pintuan. Binuksan ni Chris ang pintuan. Nakita niya si Mary na nakasandal sa gilid habang si Chris naman ay nakakrus ang kamay sa kanyang dibdib. He's still half naked at mas lalong na-attract si Mary. Mas lalo tuloy naging makasalanan ang naiisip ni Mary. Ano bang meron sa loob at ayaw mong lumabas? Tanong ni Chris. Ano kasi? May nakita akong malaking ipis sa loob kaya pumasok ako para patayin. Paliwanag ni Mary. Kung ano na lang ang kanyang inisip para hindi siya paghinalaan nito. Gusto na ni Maryng umalis kaso ay hindi niya magawa dahil nakaharang sa kanya ang maskuladong katawan ni Chris. Kumunot noon naman si Chris. Talaga ba? May I see? Tanong ni Chris. At pumasok naman sa loob si Chris. Konti na lang ang pagitan nilang dalawa. Nagulat naman si Mary at tila kinapos ng hininga nang lapitan siya ni Chris. Kaya't itinapat niya ang kanyang feather duster sa kanyang katawan habang bahagyang nanginginig ang kanyang kamay dahil sa kabat romantikong excitement. Sir, hindi na ho kailangan.
Napatay ko na ho yung ipis. Paliwanag niya pa. Tila hindi naman naniniwala si Chris habang pinanonood siya. Ilang sandali lang, bumilis ang tibok ng puso ni Mary. Iniisip ni Mary kung ganun palagi ang eksena nilang dalawa ni Chris, ay baka atakihin na siya sa puso. Nagsimula nang ikalma ni Mary ang sarili at umalis na sa loob ng cabinet. Sabihan mo na ang cook na maghanda na ng breakfast. Saad ni Chris sa kanya. Opo sir. Sagot ni Mary nang makalabas siya sa cabinet. Ikaw, kumain ka na ba? Parang nanghihina ka. Saad ni Chris na nagpangiti naman kay Mary. Tapos na po sir. Sagot ni Mary nang isandal niya ang likod sa cabinet. Kaya nga po ako nandito para linisin na yung kwarto niyo eh. Pasensya na po kayo kung naabala ko po kayo. Akala ko po kasi umalis na kayo. Nahihiyang pagpapaliwanag ni Mary. Don't worry about it. Maliligo lang ako para maumpisahan mo nang maglinis sa kwarto ko. Saad ni Chris bago pumasok sa loob ng bathroom. Chris, yung puso ko, mukhang delikado na talaga sa'yo. Bulong ni Mary pagkapasok ni Chris sa loob ng bathroom. Tila natamaan na nga si Mary sa kanyang amo dahil sakto namang pagkatapos nito maglinis ay agad na siyang bumaba. Wala pang ilang minuto nang makita ni Mary si Chris na tumungo sa swimming pool. Mary, iabot mo nga tong juice kay sir. Nasa swimming pool siya. Utos ni Alexis sa kanya at ibinigay ang tray ng juice na hawak. Sigurado akong mas lalo kang mag-e-enjoy sa makikita mo dahil nasa swimming pool si Sir Chris. Dagdag pa ni Alexis na nagpainit ng pisngi ni Mary. Pinikit na lang ni Mary ang mata niya kay Alexis. Sinabi na rin niya ang nangyari sa pagitan nilang dalawa ni Chris sa cabinet. At simula nang mangyari yon, hindi na tinigilan ni Alexis na asarin si Mary. Kaya naman kapag may inuutos si Chris, katulad ng paghahati ng juice kay Chris ngayon, si Mary ang gusto ni Alexis na magdala nun. Hindi naman nagrereklamo si Mary. Marami kasi siyang opportunities na pwedeng makita ang kanyang amo. Ngumiti si Mary sa kaibigan niya at kinuhang tray. Nang makarating si Mary sa pool, nakita niya si Chris na lumalangoy. Sabado kasi ngayon na tanghali na. Mukhang walang intensyon si Chris na pumunta sa kanyang opisina ngayon. Sir, andito na po yung juice nyo. Malakas na saad ni Mary para marinig ni Chris. Agad na tinapos ni Chris ang lap bago niya titigan si Mary at nagsimula na umahon sa tubig. Tila malulunod naman si Mary dahil nakita niya si Chris na naka-swimming trunks lang ang suot. Hindi tuloy mapigilan ni Mary na inumin ng juice na kanyang dinala na para sana kay Chris. I thought you brought that for me. Tanong ni Chris. Hindi napansin ni Mary na papalapit na pala si Chris sa kanya. Lalo namang namulang pisngi ni Mary. Ay naku, pasensya na po kayo sir. Papalitan ko na lang po. Saad ni Mary na akma sanang tatalikod pero hinawakan siya ni Chris sa braso. Hindi na kailangan, okay na yan. Sagot ni Chris at ininom ang baso ng juice kung saan uminom si Mary. At dahil doon, lalong namula ang pisngi ni Mary. Pakiramdam niya hinahalikan siya ni Chris. Hindi makapaniwala si Mary na ininom ng kanyang amo ang baso na kanyang ginamit. It's too much for your face to be red. Ayos ka lang ba? Baka naman may sakit ka na at hindi mo lang sinasabi. Nag-aalalang tanong ni Chris. Umiling naman ang ulo ni Mary sa sinabi ni Chris. Oo, wala ho akong sakit sir. Sensitive lang po yung balat ko kapag nabibilad sa araw. Palusot ni Mary. Tumango na lang si Chris at lumapit pa ng bahagya sa kinatatayuan ni Mary. Yumuko si Chris dito dahilan para manlaki ang mata ni Mary. Naisip tuloy niya na hahalikan siya, kaya naman ipinikit niya ang mga mata. Napadilat siya nang maramdaman niyang pinupunasan ni Chris ang labi niya gamit ang daliri. Meron ka pang juice sa gilid ng labi mo. Saan ni Chris? Hindi mapigilan ni Mary makaramdam ng disappointment dahil inaakala niya na hahalikan siya ng kanyang amo. Mukha po atang hindi kayo ngayon papasok, Sir Chris. Paglipat ng topic ni Mary. Nagkibit balikat si Chris. Hindi naman masisira ang kumpanya kung hindi ako magpapakita dun. Isa pa, hindi lang naman ako nagpapatakbo nun. Naandun si tita, tito, pati na si daddy na tinutulungan ako. My uncle suggested that if I wanted not to go to the office today, that would be okay with them. Paliwanag ni Chris. Bakit po? Hindi napigilan ni Mary ang magtanong. Pwede ba? Huwag ka nang magpu sa akin.
Hindi naman nalala yung edad nating dalawa. Reklamo ni Chris kay Mary. Pero kayo kasi ang boss ko. Sagot ni Mary. Alright, you're fired. Mabilis na sagot ni Chris. Ay hala ka sir, hindi ka naman mabiro o sige na, hindi na kita respetuhin. Mabilis na saad ni Mary. See? You will follow what I say. Saad ni Chris. Oo naman, amo kita eh. Bulong ni Mary. What? Sabi ko po oo. Pagsang-ayon ni Mary. Bakit kayo absent ngayon? Tanong muli ni Mary. Heidi is planning to visit the office today. And if you're wondering who Heidi is, ang kaisa-isang anak ng isang businessman. Isa yung stalker ko. Kaibigan lang talagang turing ko sa kanya pero ayaw niyang makinig sa akin. She still has a tendency to be spoiled by her parents. Ngayon pinaplano niya na kausapin ng kanyang ama na makipagkasundo sa ama ko. Sabi ko naman, as long as walang arranged marriage na magaganap, ayos lang sa akin. Business is business after all. Paliwanag ni Chris. Mukhang takot kayo sa salitang kasal, Sir Chris ah. Napansin ni Mary. Hindi naman, naghahanap lang ako ng specific woman. You know, I hate to sound mushy but I guess I can't help it. Pakiramdam mo na siya na yung tamang babae para sa'yo. Ang sweet niyo pala, sir. Sagot ni Mary habang nakangiti. Siguro, naimpluwensyahan lang ako ng mga magulang ko. Matagal na kasi silang magkasama pero hanggang ngayon, sobrang sweet pa rin nila sa isa't isa. They're still on the honeymoon stage. Basta para sa akin, kaibigan lang talagang turing ko kay Heidi. That's all. Dagdag pa ni Chris. Iniisip ni Mary na swerte nga ang magiging kasintahan ni Chris. Kung iyon lang ang kaso ay tamang-tama si Mary para doon. Napangiti na lang si Mary sa kanyang naiisip. Kinwento lang naman kasi ni Chris ang kwento tungkol sa pamilya niya. Hindi niya mapigilang mapaisip tungkol sa magulang niya. Bilang isang teenager, nasabi kay Mary ang katotohanan tungkol sa kanyang magulang. Paliwanag ng mga ito, hindi sila ang tunay na magulang ni Mary. 8 taong gulang pa lang daw siya nang kupkupin nila si Mary. Hindi rin maalala ni Mary ang tunay na magulang niya o kung saan ang mga ito nakatira. Hindi rin alam ni Mary kung saan magsisimula dahil wala siyang ni isang impormasyon tungkol doon. Kumurap ng ilang beses si Mary nang may kumatok at nang buksan niya ang pinto kinaumagahan. Sa harap niya ay bumungad ang nakatayong Chris pero older version ito. Matangkad ang lalaki at gwapo. Ang buhok naman ay maiksi kumpara kay Chris. Mukha siyang rogue sa suot niyang casual na damit at leather jacket. Nagkaroon tuloy ng idea si Mary kung anong itsura ni Chris kapag tumanda na siya. Mas lalo pa itong magiging gwapo. Naputol ang katahimikan ni Mary habang sinusuri ang sitwasyon ng lalaki nang makarinig siya ng mahinang tawa ng babae. Ngayon lamang napansin ni Mary dahil nakatuon lang ang atensyon niya sa gwapong lalaki. Kamukhang kamukha kasi ito ni Chris. Sino ho sila? Medyo nauutal na tanong ni Mary. Kahit pa hindi alam ni Mary ang pangalan ng dalawa, ay alam na niya na kamag-anak ni Chris sa mga ito, base sa kanilang itsura. Ako si Charo Fernandez, saad ng ginang habang nakangiti sa kanya, at itinuro naman niya ang lalaking katabi niya. And this is my lovely husband, Nico Fernandez. Hala, hindi ko alam na meron po palang nakatatandang kapatid si Sir Chris. Nanlalaking matang saad ni Mary. Natawa naman si Charo sa sinabi niya. Lalo naman na na-confuse si Nico nang mapagkamalan siyang matandang kapatid ni Chris. I'm not Chris's older brother. I'm his father. Pagtama ng gwapong lalaki na nagpakilalang ama ni Chris. Siningkit naman ni Mary ang mata niya. Hindi siya makapaniwala sa dalawang magkasintahan sa harap niya ay magulang pala ni Chris. Pero hindi ito mahahalata dahil ang tansya ni Mary sa edad nito ay nasa early 40s or late 20s lang. Pareho kasi silang mukhang bata. Tuloy po kayo, saad ni Mary. Nang pumasok si Miko at Charo, agad silang tumungo sa living room. Tatawagin ko lang po si Sir Chris sa room niya po, saad ni Mary at dumiretso na sa office room para tawagin si Chris. Pumasok muna siya sa kusina para sabihan ng cook na maghanda ng pagkain para sa magulang ni Chris. Pagpunta niya sa office, nadatnan niya si Chris sa loob at nakatuon lang ang atensyon nito sa computer. Linggo kasi ngayon pero mukhang busy pa rin si Chris sa trabaho.
Tumingin naman si Chris sa pintuan nang marinig niya na bumukas ito. Mary, do you need anything? Tanong ni Chris habang busy pa rin sa kanyang computer. Dumating po kasi ang magulang niyo, paliwanag ni Mary. Tumango naman si Chris. Okay, I'll be down there in a while. Sabihan mo na ang cook natin na maganda ng pagkain. Nasabihan ko na po, sir. Ah, ganun ba? Mabuti naman. Maraming salamat, Mary. Nakangiting saad ni Chris sa kanya. Actually, sir, napagkamalan ko nga po yung daddy nyo na nakatatandang kapatid nyo. Masyado pa kasi siyang bata sa itsura niya para maging isang ama. Nahihiyang paliwanag ni Mary. Hindi naman napigilan ni Chris ang matawa sa sinabi ni Mary. Don't worry about it. Sigurado naman ako na mas masaya silang may ibang nag-iisip na bata pa sila. Marami rin namang tao na nagsasabi sa kanila noon. Maybe that's what happens when two people are so in love. It's always blooming and looks like a kid. Kaya naman tulad nga lang ng sabi ko sa'yo, pakakasalan ko lang ang babaeng sigurado na ako. With more benefits of course. Saad ni Chris sabay kindat kay Mary. Alam mo, ang cute mo talaga pag namumula ang pisngi mo. Asar ni Chris sa kanya. Nakangiting tumango na lang si Mary habang hawak-hawak niya ang pisngi. Ikaw talaga, sir. Iwan na po kita para sabihan ko pong magulang nyo na pababa na po kayo. Paglipat ng topic ni Mary, pagkatapos ay lumabas na siya sa office room. Ma'am, Dad. Bati ni Chris sa kanyang mga magulang nang makarating siya sa living room. Walang minuto nang makabalik si Mary. Hinalikan niya ang ina niya at binigyan naman ng isang mahigpit na yakap ang kanyang ama. Hindi na ako nagtataka kung bakit inakala ni Mary na mukha ko kayong panganay na kapatid. Saad niya nang makita niya ang kasuotan ng kanyang ama. Ngumiti naman si Charo kay Chris. That's why we're wearing it. Because I know it'll fit us. Saad niya sabay kumindat kay Miko. Nakangiting umiling-iling na lang si Chris habang hindi mapigilan ang sariling mapatawa. Hindi ko akalain na isa para sa requirements mo bilang house staff ang maganda. O baka naman iho, gusto mo na siya kaya mo naman ipinasok dito. Pang-asar sa kanya ni Miko habang tinaasan naman ni Charo ng kilay si Chris. Look, it's not like that, Dad. I picked her because she needed a job. Isa pa, magaling rin siya. Nagagawa naman niya ng maayos ang trabaho niya. Let's just say na maganda nga siya. Bonus na lang yun. Nakangiting paliwanag ni Chris sa dulo. So tama nga kami. Do you like her? Pang-aasar muli ng kanyang ama. Well, I don't mind. Since she looks quite nice and beautiful. It means you'll give us cute little grandchildrens. Bilisan mo iho, baka maunahan ka pa. At least, we can still enjoy your baby. Hindi naman napigilan ni Chris ang matawa sa sinabi ng kanyang ama. Chris, tama ang daddy mo. Namimiss ko nang magkaroon ng bata sa paligid. Bakit ba kasi nag-iisa ka lang? Reklamo ni Charo habang masamang tinitignan si Miko. Ay, kung bakit ba naman kasi hindi natin sinundan si Chris ng kapatid? Napabuntong hininga naman si Miko habang tiningnan ng asawa. Alam mo naman kung bakit, di ba? Hindi ko kasi kaya na makita kang nahihirapan during your labor. At lalo na noong nilabas mo si Chris. I feel like I'm having a hard time. Magandang eksplanasyon ni Miko sa kanyang asawa. Yes, I can hardly remember what you said when I saw Chris. Siya ang pinakamagandang bata na nakita ko. We have an inheritance. Saad ni Charo. Stop it, Mom. Nakangiting saad ni Chris. Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Ikaw lang nag-iisang anak namin at napakaraming nagkakagusto. Ang ilan pa nga dyan gusto na agad makipag-arrange marriage sa'yo sa mga unikaihan nila. Paliwanag ni Charo. And it looks as though the arranged marriage plots about you still haven't stopped yet. Hanggang ngayon may gusto pa rin kumausap sa amin tungkol sa mga ganong bagay. Tumaas naman ang kilay ni Chris sa sinabi ng kanyang ina. What do you mean, Mom? Oh well, I almost forgot to tell you. Yun nga palang rason kung bakit kami nandito ng papa mo ngayon. Besides, we want to see you. What's your new home looks like? Napansin ko rin na walang masyadong decoration tong bahay mo. Saad ng kanyang ina bago magpatuloy. Anyways, may nangyari kasi sa pinsan mong si Diana na nasa party last night. Your so-called girlfriend Heidi was also there.
Ang sabi ni Diane na may binuksan na picture tong si Heidi, a photo gallery of an international celebrity, and your cousin accidentally overheard that Heidi is telling her friends that she was planning to announce to everyone that she's engaged with you and you both are about to get married. Sabi pa ng pinsan mo na plano daw ni Heidi na magpabuntis sa'yo para mas mapadali ang pagpapakasal ninyong dalawa. Mukhang pinagpaplanuhan na niyang lahat. What? Nababaliw na ba talagang babaeng yun? Hindi makapaniwalang tanong ni Chris. Ni isang beses hindi ko nga siya inaya na mag-date sa labas eh. So paano niyang naiisip ang mga walang kwentang bagay na yun? Nagkibit-balikat na lang si Charo habang nakatingin sa asawa. I guess she's really crazy over you, my darling son. Mula sa masaya at maamong mukha ni Chris, ay napalitan naman agad dito ng inis dahil sa balita ng kanyang magulang. Ang mga magulang ni Chris at Heidi ay pawang business owners at simula pagkabata ay hindi na siya nilulubayan ito. Kahit kasi ilang beses ipaulit ni Chris kay Heidi na kaibigan lang ang turing niya sa kanya, palagi pa rin itong gumagawa ng paraan para magkalapit sila. Nakapagdesisyon si Chris na magpatayo ng sariling bahay, malayo sa kanyang magulang nang sa gayon ay hindi siya matuntun ni Heidi doon. Si Chris na lang din ang sumuko sa kakulitan ng babae. Ang buong akala ni Chris, simula nang lumipat siya ay matatahimik nga ang buhay niya. Pero mukhang mali ata ang kanyang hinala dahil mas lalo lang itong lumalala. Ngayon, si Heidi nagpaplano na ilabas sa public ang tungkol sa fake news na engaged na si Heidi kay Chris. I don't understand. Napabuntong hininga si Chris. Kaya nga ako lumipat dito para lubayan niya ako. Pero mas lalo siyang naging baliw. Well, what do you expect? Once crazy, always crazy. Nakangising sa ni Miko. That's why I told you to marry that girl. Bagay kayo. She's beautiful and you're handsome. Makakagawa kayo ng cute na baby. Natatawang dagdag pa ni Miko. Alam mo dad, puro ka talagang kalokohan. Maiwan ko na nga kayo. Saan ni Chris at akmang aalis na. Nang magkasalubong naman silang dalawa ni Mary na hawak ang tray ng juice. Sir, juice niyo po. Saad ni Mary. Hindi na siya pinansin ni Chris at nagpatuloy na ito. Ma'am, sir, andito na po yung juice niyo. Nakangiting alok ni Mary. Kumuha naman si Miko ng baso sa tray. Iha, ilang taon ka na ba? Tanong ni Miko na tinapik naman siya ni Charo. I'm sorry Iha, marami lang tanong tong asawa ko eh. Wala po yun ma'am. 22 anyos pa lang po ako sir. Noong nakaraan lang po ako nag-birthday. Nakangiting sagot ni Mary. See? She's perfect. Ano po bang ibig niyo sabihin sir? Nagtatakang tanong ni Mary habang pinagsasalit-salit ang tingin kay Miko at Charo. Never mind. Pakibigay mo na lang yung juice dun sa amo mo. Utos ni Charo. Tumango naman si Mary. Nilingon muna ni Mary sina Charo at Miko na nakita naman niya ang dalawa na nakangiting tumango. Nagpatuloy na siya sa paglalakad at nang makarating si Mary sa swimming pool, naratnan niyang hindi maintindihan ang mukha ni Chris. Sir, andito na po yung juice niyo. Paninimula ni Mary. Just put it there. Malamig na utos ni Chris. Tumango naman si Mary at akmang alis na sana siya nang tawagin siya ni Chris. Mary, do you like me? Walang alinlangang tanong ni Chris. Ano ho? I'm asking you if you like me. Tanong ulit ni Chris. Kita muli sa mga pisngi ni Mary ang pamumula at tila nagiinit ito. Sir, bakit po? Sagot ni Mary. Just answer my question, Mary. Iritadong sagot ni Chris at nilapitan niya si Mary. Just do what I say. Sir, bulong ni Mary. Hindi na niya alam ang gagawin niya sa mga oras na yon. Kahit kasi gumawa siya ng paraan para layuan si Chris, tila tadhana atang naglalapit sa kanilang dalawa. It's just nothing. I'm just tired and sick of Heidi's plan. Crush mo ako, sir, ano? Nabigla naman si Mary nang bigla nilang lumabas ang tanong na yon sa bibig niya. Nakangising tinitigan naman siya ni Chris. What? Natatawang tanong niya. Siguro sir kagabi kaya hindi ka makatulog. Kakaisip sa akin ano? Asar ni Mary.
Don't assume that I hired you because I like you. Marami akong iniisip sa trabaho ko. Hindi lang ikaw. Kayo ng mga katulong ko. Nautal naman si Chris sa dulo ng kanyang sinabi. Sus, ikaw sir ha. Crush mo ako ano? Siguro kagabi iniisip mo na ako. Iniisip mo kayakap mo ako. Asar ulit ni Mary. Ano? Nanlalaking matang tanong ni Chris. So bakit ka nga nandito sir? Kasama mo lang sila Ma'am Charo at Sir Miko kanina. Tanong ni Mary. Napabuntong hininga na lang si Chris. Nagpapalamig lang ako. Paliwanag ni Chris. Tsaka sir, ano bang meron kay Heidi? Hindi ba siya yung stalker mo? Tanong ulit ni Mary. Yup. And now, she's planning something about me. Sumasakit lang ang ulo ko sa kanya. She told her friends na engaged na siya. Paliwanag ni Chris. Eh di goods yun sir. At least hindi ka na niya guguluhin, hindi ba? At saka, bakit ka naman naiinis sir? Hindi ba't ayaw mo naman sa kanya kasi makulit siya? Sunod-sunod na tanong ni Mary. Napahaplos na lang ng mukha si Chris habang nakatingin siya kay Mary. Iyon na nga ang punto. She's engaged. At ang pangalan na sinabi niya ay ang pangalan ko. Sagot niya. Ano? Naku, paano na ako niyan? Bulong ni Mary sa huling parte pero narinig pa rin yun ni Chris. That's why I have a job for you. Saan ni Chris? At binaling ang tingin sa swimming pool. Ay naku sir, hindi po ako mamamatay tao. Mahirap lang ako pero hindi ko kakayanin na pumatay ng tao para lang sa ikatatahimik ng mundo mo. Nanlalaking sagot ni Mary. Sandali nga kasi, patapusin mo muna ako. Pinapangunahan mo ko masyado. Saan ni Chris? At tinitigan siya nito. I want you to pretend to be my girlfriend. Dagdag pa niya. Nanlaki naman lalo ang mga mata ni Mary sa narinig nito. Bumilis ang tibok ng puso ni Mary sa mga oras na yon. Pakiramdam niya, mahihimatay na siya. Hindi kasi makapaniwala si Mary na ang isang gwapong milyonaryong amo niya ay aalokin siya para magpanggap na girlfriend. Ngunit sa kabila ng lahat, nararamdaman niya pa rin ang awa para sa sarili dahil alam niyang masasaktan siya sa huli. Hindi na lang pinansin ni Mary yon at kinuha ng tray habang iniiwas ang tingin kay Chris. Akma na sana siya nga alis nang hawakan siya ni Chris sa braso. Stay here for a while. Tapos ka naman na sa trabaho mo, di ba? Sir, si Alexis tinatawag na ho ako. Utal na rason ni Mary. Bumuntong hininga naman si Chris. Sabay binitawan siya nito. Dumiretso naman si Mary papasok sa loob. At nakangiting tinanguhan na lang niya ang mga magulang ni Chris. Sabay tumungo sa kwarto. Kung saan naabutan niya ron si Alexis. Oh my goodness! Alexis! Hindi napigilan ni Mary ang mapatili habang sinasabunutan niya si Alexis. Aray ko naman! Ano ba kasing nangyayari at bakit ngayon ka lang? Nakasimangot na sagot ni Alexis. Hawak-hawak niyang buhok. Si Sir Chris kasi! Sigaw muli ni Mary sa sobrang kilig at kinuha ang unan para yakapin. Ano? May nangyari sa inyo? Nanlalaking tanong ni Alexis. Sa isipan naman ni Mary ay sana nga. Ganun na nga lang dahil hinding-hindi niya yun pipigilan. So, totoong may nangyari sa inyo? Muling tanong ni Alexis. Hindi, iba kasi. Si Sir Chris, gusto niya na magpanggap ako na girlfriend niya. Paliwanag niya at muli ay hinulig ni Mary ang mukha sa unan. Tumili ito ng napakalakas. Hoy, ang landi mo? Kumalma ka nga dyan. Awat sa kanya ni Alexis. Sinasabi ko sa'yo ha, ayan ka na naman sa mga panaginip mo. Ikaw, aalokin? Gumising ka nga. Katulong lang tayo rito ni Sir Chris at malabo yung sinasabi mo. Oo na, naiintindihan naman kita eh. Pero kasi, nakangusong saad ni Mary. Kasi ano, alam mo, ikaw bahala sa gusto mo ha? Pinapaalalahanan lang naman kita. Basta kung anong mangyari, andito lang ako. Nakangiting saad ni Alexis. Sabay bumangon naman si Mary mula sa pagkakasubsob at niyakap niya si Alexis. Thank you saad ni Mary. So ano ng plano mo? Tatanggapin mo ba yung alok niya sa'yo? Pero teka nga, bakit ba ikaw kasing kinukulit ni Sir Chris? At saka para saan naman yung pagpapanggap niyo?
Sunod-sunod na tanong ni Alexis nang bumitaw siya sa pagkakayakap. Si Sir Chris kasi gusto niya na magpanggap ako bilang girlfriend niya para makalayo sa stalker niya. Hindi ko ba alam kay Sir kung bakit ako? Alam ko namang maganda ako pero isa lang naman akong katulong. Paliwanag ni Mary. Nagtawa na naman ang dalawa. Kaya naman pali. O siya, mauuna na ako sa'yo matulog at pagod na ako. Saad ni Alexis at humiga na ito sa kama. Tila hindi naman makatulog si Mary. Kakaisip sa alok sa kanya ng kanyang amo. Nasa punto si Mary na kinikilig siya pero sa kabila ng lahat ay nakakaramdam pa rin siya ng takot dahil alam niya sa sarili niya na masasaktan ito sa bandang dulo. Bumangon si Mary at bumaba para sana kumuha ng maiinom. Nagulat naman siya nang maabutan niya si Sir Chris sa kusina. Sir, gising pa po pala kayo? Umalis na po ba sila Ma'am Charo pati si Sir Miko? Panimulang tanong ni Mary. I couldn't sleep. Iniisip ko kasi itong binabalak ni Heidi. Sir, ano po palang sabi niyo sa akin kanina? Hindi alam ni Mary kung saan siya kumuha ng lakas ng loob para tanungin at ibalik ang topic na kanyang iniiwasan. Pumapayag ka na bang maging girlfriend ko? Tanong ni Chris. Pumasok naman si Mary sa kusina at kumuha ng isang basong tubig. Sabay uminom ito. Tayo na? Muling tanong ni Chris na nabulunan naman si Mary sa kanyang iniinom. Sir, magdahan-dahan ka naman. Alam ko namang maganda ako pero kailangan ko rin namang magpakipot. Sagot niya habang umuubo pa. Natawa naman si Chris sa kanya. Ang cute mo talaga kapag namumulang mukha mo. Saad ni Chris. Sir, tatanggapin ko yung alok mo sa isang kondisyon. Angat ulong saad ni Mary. Binaling naman ni Chris ang tingin niya sa iniinom. Ano naman yun? Tanong ni Chris. Walang mahuhulog. Magpapanggap ako sir pero kapag sa harap lang ni Heidi at kapag nakita lang natin siya. Paliwanag ni Mary. Deal? Deal. Saad ni Mary at mga alis na sana siya para bumalik sa kwarto nang bigla siyang hilahin pabalik ni Chris. At sa pagkakataon ay nagkasalubong naman ang labi ng dalawa. Nanlaki ang mga mata ni Mary sa nangyari pero kalaunay bumigay rin ito. Hindi naman mapigilan ni Chris ang mapangisi sa gitna ng halik. Ilang saglit pa'y bumitaw na ang dalawa dahil sa kinakapos na ito ng hininga. Walang nagawa si Mary kung hindi nanlaki ang mga matang iniwan si Chris sa loob ng kusina. Nakangiting tinitigan lang ni Chris si Mary habang naglalakad palayo sa kanya. Pagbalik sa kwarto, tulala lang si Mary sa taas ng kisame. Hindi kasi siya makapaniwala sa nangyari hanggang sa tuluyan na siyang makatulog ng may ngiti sa mukha. Sa pagising ni Mary, naramdaman niya na mag-isa na lang siya sa kwarto. Na-late kasi siya ng gising. At nang maalala na naman niya ang nangyari kagabi, ay muli na namang tumili si Mary. Nagulat si Mary nang bigla na lang bumukas ang pinto at nakita niya si Alexis na may pag-aalala sa mukha. Hoy, ano bang nangyayari sa'yo? Anong oras na ngayon ka lang gigising? Nag-aalalang tanong ni Alexis. Si Sir Chris kasi kagabi. Nakangiting saad ni Mary habang pinagdikit naman niya ang dalawang hintuturo na tila may ipinahihiwatig ito. Anong ganon? Tanong ni Alexis habang ginagayang ginagawa ni Mary. May kung ilang saglit pa sa pag-iisip nang magtama sa utak ni Alexis ang tinutukoy ni Mary. Ikaw? At saka si Sir Chris? Nagganon? Nanlalaking mata ni Alexis. Pabebeng tumango naman si Mary habang yakap-yakap ang unan. Napatili naman sa sobrang kilig si Alexis at lumapit kay Mary para yakapin ito ng mahigpit. Basta, pinapaalalahanan kita ang puso mo. Oo naman, at saka magpapanggap lang naman kaming dalawa sa harap ni Heidi. Sagot ni Mary. So, pumayag ka na talaga sa kagustuhan ni Sir Chris? So, ikaw nang bago niyang nobya? Tanong ni Alexis. Ano ka ba? Magpapanggap lang naman. At saka kapag nasa harap lang naman namin si Heidi. Kung wala siya, edi walang ganap. Ganun lang kasimple. Tumango naman si Alexis. Bahala kayo. Basta bilisan mo na, bumaong ka na riyan.
Anong oras na oh? Late ka pa sa trabaho. Saad ni Alexis at nakangiting tumango naman si Mary. Ilang saglit pa ay bumaba na si Alexis at iniwan si Mary sa loob ng kwarto. Katatapos lang maligo ni Mary nang makarinig naman siya ng ingay sa sala. Wala na tuloy siyang oras para magbihis dahil dali-dali siyang bumaba para tignan yon. Ina-assume ni Mary na maagang umalis si Chris dahil sa inaasikaso nito. Nagtataka naman si Mary sa pagbaba niya nang makita niya ang isang matangkad na dalaga na nakaupo sa sala at nakasuot pa ito ng mamahaling damit. Maputi at agad na mapapansin na mayaman ito at may kaugnayan kay Chris. Sino ho sila? Panimula ni Mary nang makababa siya. Tumayo naman ang dalaga at hinarap si Mary. Binaba ng dalaga ng kaunti ang suot niyang sunglasses at tinignan siya nito mula ulo hanggang paa. You must be the new maid here. Mataray na sagot ng dalaga. I'm Heidi Fernandez. I'm Chris's wife. What about you? Dagdag pa ni Heidi. Ako po si Mary. My girlfriend. Nanlaki naman ang mata ni Mary nang marinig niya ang isang malaking tono ng boses sa likuran niya. What are you doing here, Heidi? Tanong ni Chris. What? Nagtatakang tanong ni Heidi habang pinagsalik niya ang tingin sa dalawa. Lalo namang lumapit at yumakap si Mary sa balakang ni Chris para mas kapani-paniwala ang ganap sa kanilang dalawa. I'm Mary, his girlfriend. Nice to meet you. Heidi? May pagtataka sa tono ni Mary sa pangalan ni Heidi kahit pamalinaw sa kanya na narinig niya yon. How can you do this to me, Chris? Iritadong tanong ni Heidi. What do you mean? How could I do this to you? Look, wala akong panahon para sa mga laro mo ngayon, Heidi. Kung may kailangan ka, just tell me right away. Nakangiting sagot ni Chris. Wala namang nagawa si Heidi kung hindi ibigay kay Chris ang isang maliit na envelope na may sulat sa loob. We're not done yet, Mary. Banta ni Heidi habang tuluyan ng lumabas ng bahay si Heidi. Nang mawala na sa paningin nilang dalawa si Heidi, ay agad namang dumating si Alexis na naabutan ng dalawa na magkayakap. Tumakbo si Alexis sa dalawa at pumagit na rito. Hep hep hep! Ang usapan, pag nandyan lang si Heidi. O sige na, Mary, umakyat ka na at magbihis ka na ron. Marami tayong trabaho nga asikasuhin ngayon. Saad ni Alexis at iniwan si Chris mag-isa sa sala. Nakangiti naman si Chris habang tinititigan niya ang dalawa na papalayo. Nagbago naman ang itsura ng mukha niya nang makita niya ang envelope na may nakasulat na pangalan niya. Nang buksan ni Chris ang envelope, nakita niya na isa yung business party na gaganapin sa kumpanya ng pamilya ni Heidi. Imbitado siya at sigurado si Chris na imbitado rin ang magulang niya. Tapos nang gawin ni Mary ang lahat ng trabaho niya. Lahat na ata ng pagod ay ramdam niya sa araw na yon. Ngayon lamang siya napagod sa ginawa niya, kahit pa sobrang simple lang naman ang trabaho. Wala nang ibang gagawin si Mary kung hindi magkulong na lang magdamag sa loob ng kwarto, habang si Alexis naman ay busy pa rin sa paglalabada. Mukhang pagod ka ata ah. Napatayo naman sa takot si Mary nang biglang may magsalita sa gilid niya. It was Chris who was standing beside the door. Stalker ka sir ah, pabiro ni Mary. No, I just came here to tell you the good news. Saad ni Chris at dumiretso na ng pasok sa loob. Good news? Promoted na ba ako sir? Natutuwang tanong ni Mary. No, it's not like that. Naalala mo ba na may inabot sa akin si Heidi na envelope? Akmang nag-isip naman si Mary. Yung bago siya umalis. Ano po bang meron doon? Meron silang celebration sa business niya and kasama ang mami at daddy ko. Ano naman pong kinalaman ko roon? That's the good news. We're actually invited. Nanlaki naman ang mata ni Mary sa kanyang narinig. Uy, tayo talaga sir. Ikaw lang ata eh. Sagot niya. Okay, fine. I'm actually invited. Pero hahayaan mo nilang ba ako na maliitin doon at ipagkalat sa mga tao na engaged na kami kahit hindi naman totoo? Tanong ni Chris at tinabihan sa upuan si Mary. Bakit ako sir?
Hindi ba pumayag ka na tulungan akong magpanggap bilang girlfriend ko? That's the perfect time na rin to tell them that I already have a girlfriend at para layuan na ako ni Heidi. Paliwanag ni Chris. Tumango naman si Mary. Mag-ready ka na because the party will start tomorrow evening. Dagdag niya sabay tumayo at iniwan mag-isa si Mary sa kwarto. Bukas agad? Grabe naman talaga tong mayayaman kapag mag-i-invite. Kailangan agad-agaran. Hindi pa pwedeng sa susunod na buwan na lang? Paano ako mag-aayos nito? Saad ni Mary sa sarili at sinubsob ang mukha sa unan. Actually, you don't have to think about that. Bumili na ako ng mga kailangan mong suotin. Mamili ka nilang dyan. Napabalikwas naman ng bangon si Mary nang marinig niya ang boses ni Chris. Sir, akala ko po nakaalis na kayo. Nope, kinuha ko lang tong mga dress na gagamitin mo for the party. I already told Manang na ayusan ka. O sige na, be ready at may aasikasuhan pa ako. See you tomorrow. Yun na lamang at umalis na ng tuluyan si Chris. Tumayo pa si Mary para i-check kung nakaalis na ba si Chris. At pagkatapos, sinarado na niya ang pinto. Bumalik siya sa kama at nagmukmok. Bakit ba ayaw akong layuan ni Sir? Gwapo ka, alam ko pero ba't kailangan mo pa akong idamay? Saad ni Mary habang nakapatong ang unan sa ulo. Paano ng puso ko kapag nahulog ng tuluyan sa'yo? Shucks naman, bahala na nga si Batman. Dagdag pa niya. Kinabukasan, daig pa ni Mary ang ikakasal nang dumating na ang oras ng business party ni Heidi. Pero bago pa dumating ang gabing to ay nagpatulong muna si Mary kay Alexis na mamili ng dress na binili ni Chris sa kanya. Nauna na rin si Chris para puntahan ng kanyang magulang. Napapayag naman ni Mary ang amo niya na isama si Alexis para kahit papaano ay hindi siya maburyo sa loob. Kahit pa kasi sabihin niya na kasama niya si Chris, ay hindi pa rin siya komportable kapag wala siyang kakilala, lalo na't mayayaman pa ang karamihan sa bisita. At ngayong gabi ang business party ni Heidi. Inayusan siya ni Manang at Alexis, tulad na lang ng utos ni Chris sa kanya na imbis pang bisita lang, ay parang siya ang may party. Huy, okay ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Alexis habang nakasakay na sila sa taxi. Hinawakan itong balikat ni Mary. Ang lamig masyado ng kamay mo. Kinakabahan ka ba? Saan naman? Sa paghaharap niyo ba ni Heidi? O sa pagsisinungaling yung dalawa ni Chris? Ngumiti na lang si Mary ng alanganin. Sa tingin ko, parehas. Mahinang saad niya. Pero mas kinakabahan ako kasi alam mo naman na baliw ako kay Chris, diba? Paano kung mahulog na ako ng tuluyan? Loka! Kasama mo naman ako. At saka isa pa, wag mo hayaan yung sarili mo na mahulog doon. Naku, hindi ako nagkulang ng paalala sa'yo ha. Mamaya makita-kita na lang kita sa kwarto mo. Naging lokaret ka na dahil iniwan ka ni Chris. Napalunok na lamang si Mary at napapikit ng mariin nang makarating sila sa mismong venue. Hindi naman maiwasan ni Alexis ang malula sa mga naglalakihang building sa harapan nila. Hindi na nakapagtataka na talagang mayaman ang pamilya ni Heidi. Rinig na nila ang tugtog na nanggagaling sa loob ng venue. Kahit pa nasa sasakyan pa lang sila, marami na rin ang taong nagsisipasukan. Alexis, sa tingin ko hindi ko kaya. Umuwi na lang kaya tayo. Biglang saad ni Mary nang makababa na sila ng sasakyan. Ano ka ba? Ngayon ka pa ba susuko? Tsaka magpapanggap lang kayo ni Chris. At sa tingin ko naman sa loob na yun naghihintay sa atin. Saad ni Alexis na halos kalad ka rin na siya papasok sa loob ng venue. Nakangiti naman si Mary nang sinalubong siya ni Charo kasama ang asawa niyang si Miko. Anong ginagawa niyo rito, iha? Nagtatakang tanong ni Charo. Si Sir Chris po kasi. Sabi niya pumunta raw po ako. Sagot ni Mary. Sino yan? Bulong ni Alexis. Siya yung magulang ni Sir Chris. Nakangiting sagot niya. Nahihiyang ngumiti naman si Alexis sa dalawa. Pasensya na po ma'am at sir. Hindi ko po kayong nakilala sa suot nyo. Paghingi ng tawad ni Alexis. I love your dress, iha. Hindi ko alam na marunong ka palang mamili ng mga damit. Bati sa kanya ni Charo.
Galing po kay Sir Chris. Hindi ko nga po alam kung bakit ako pinasuot ng ganito eh. Daig ko pa po yata yung may party. Paliwanag ni Mary. It's okay. Anyways, if you're looking for my son, nandun na siya sa table. Kaya naman pala naka-reserve ng seat for 2. Kasi kayo pala ang pupunta. Nakangiting saad ni Miko. Tumango naman si Mary at pagkatapos ay sumunod na siya kay Charo. Hindi naman mapigilang mamangha ni Alexis nang makita niya ang loob ng venue. Inalok naman silang dalawa ng champagne glass at nagsikuhaan naman silang dalawa kahit pa hindi nila alam kung anong lasa noon. Garden-themed ang party. Saktong-sakto sa ipinadalang damit ni Chris habang si Alexis naman ay suot ang blue short dress. Puno ng flowers ang kapaligiran. Gusto lang ma-enjoy ni Mary ang gabi. Kahit ano pang mangyari. Nang makarating sila sa pwesto, agad namang tumayo si Chris nang makita na sila at binigyan ng isang halik sa pisngi. Hindi naman mapigilan ni Alexis na manlaki ang mata sa kanyang nakita. Mom, I want you to meet my girlfriend, Mary. Pagpapakilala ni Chris sa kanya. I know. Malamig na saad ni Charo. You know? How? Nagtatakang tanong ni Chris. Diyos mio naman iho, parang hindi naman namin pinagdaanan ng ganitong sitwasyon. Pupunta ba rito si Mary na ganyan ng suot tapos wala lang kayo? I'm so happy for you anak. Nakangiting paliwanag ni Charo. Kayo talaga. By the way, maya-maya lang mag-uumpisa na kaya maupo na muna kayo. Saad ni Chris na pinagsilbihan muna si Mary na mauupo. Pagkatapos ay umupo na rin ito. Sir! Huwag mo kong tawaging sir dito. Putol ni Chris sasabihin ni Mary. Pero bakit niyo ho sinabi kay ma'am na girlfriend niyo na ho ako? Nagtatakang tanong ni Mary. Just go with the flow. Anyway son, gaano katagal na kayo ni Mary? Sabi na nga ba at tama ang hula ko na hindi mo siya katulong? Nakangiting saad ni Charo. Actually, bago lang kami. Right babe? Tanong ni Chris nang ibaling ang tingin kay Mary. Opo tita, nahihiyang ngumiti si Mary. I see, hindi nagkamaling anak ko sa pagpili. Manang-mana talaga sa akin. Natatawang saad naman ni Miko. Ilang saglit pa, bigla nalang tumunog ang cellphone ni Chris. Kinuha niya ang cellphone sa bulsa para tignan kung sino yon. It was his investor. Babe, wait lang ha, sagutin ko lang to. Saad ni Chris at tumango naman si Mary. Sabay umalis na si Chris. Tinapik naman ni Alexis sa tagiliran si Mary. Tama ba yung narinig ko o nabibingi lang ako? Nagtatakang tanong ni Alexis. Tinawag kang babe ni Sir Chris. Dagdag pa niya. Nakangiti namang tumango si Mary dito. Ilang saglit pa, nagulat na lang si Mary at Alexis nang may lumapit sa kanilang isang babae. It was Heidi. You look good. Panimula ni Heidi at binigyan ng beso sa Charo at ninitian naman si Miko. Kahit paayaw ng pamilya ni Chris kay Heidi dahil sa ugali nito ay pinakikisamahan na lang nilang dalawa para sa takbo ng kanilang kumpanya. Ang pamilya kasi ni Heidi ang may malaking share sa company nila Chris. Oh, Mary, nandito ka pala. I don't remember anything that I invited you. Tanong ni Heidi. Pinagsalit naman ni Mary ang tingin niya kay Charo at Alexis dahil hindi niya alam ang sasabihin sa mga oras na yon. Well, kasi... Shut up! I'm not asking you, girl. Mataray na putol ni Heidi. Natahimik naman si Alexis sa gilid at tinignan si Mary. So, Mary, right? Baling muli ni Heidi kay Mary na dinainan pa ang pangalan niya. Who invited you? Si Chris. May tumawag lang sa kanya. Papunta na rin siya dito. Paliwanag ni Mary. Napakapit naman sa braso si Mary kay Alexis nang mahigpit. Oh, I see. I don't remember anything that I invited you kasi. I only invited my soon-to-be husband. Saan naman ni Heidi? At tumawa pa ito. Just kidding. So, are you guys okay? Yeah, we're fine. Mula sa pinakamaayos na tono ay pinilit ni Mary ang magsalita
sa wikang Ingles kahit pa hindi naman siya masyadong marunong. Yeah, okay lang kami rito. Well, let's see about that. Tumangutango na lang si Heidi. Pakiramdam na tuloy ni Mary ay merong masamang binabalak si Heidi sa kanya, pati na rin kay Chris. Nagiinit na kasi ang ulo ni Mary sa mga sinasabi ni Heidi, pero pinipigilan na lang niyang sarili dahil ayaw ni Mary na mag-eskandalo. Ano ka nga pala ulit ni Chris? Tanong ni Heidi. Sa isip ni Mary ay mayayari na siya kaya naman napatingin na lang siya kay Alexis na nanlilisik ang mga mata. I already told you about that, Heidi. Malakas na saad ng isang pamilyar na boses na nanggagaling sa likod niya. Dahilan para makuha ang atensyon ng mga tao. Kaya nagsitahimikan ito. Hindi naman makapaniwala si Mary sa nangyari. Napansin ni Heidi na nagsisitinginan na ang mga tao sa kanila, pati na rin kay Chris na papalapit sa kanilang pwesto. Honey, nandito ka na pala. Tinatanong ko lang si Mary kung ayos lang ba siya. Nakangiting saad ni Heidi. Well, everyone, paninimula ni Chris. I want you to meet my lovely girlfriend, Mary Ortega Camero, my soon-to-be wife. Anunsyo ni Chris na nanlaki naman ang mga mata ni Mary sa tuwa. Hindi naman napigilan ni Alexis na kiligin, sabay tapik sa braso ni Mary. Shucks! Halos sabay na saad ni Alexis, pati na rin ang magulang ni Chris. Sorry babe, important call lang. Nakangiting saad ni Chris sabay hinalikan sa pisngi si Mary. Tila paralisado naman ang katawan ni Mary dahil hindi siya makagalaw dahil sa nangyayari. What? Nanlalaking mga mata na nagtatanong si Heidi. Umpisa pa lang ng event ay pumukaw na agad ng bulungan sa loob ng event place. Akala ko ba engaged na si Heidi kay Chris? Rinig ni Heidi na bulong ng isang tao. So gawa-gawa lang pala niyang lahat? Grabe naman, hindi na siya nahiya. Sa mismong event party pa talaga. Bulong naman ng isa. Hindi naman maintindihan ni Heidi ang nangyayari at dali-dali na siyang lumabas para magpahangin. Bigla na lang napapikit at kumurap-kurap si Mary nang pumalakpak si Alexis. Huy, ayos ka lang ba? Okay na, wala na si Heidi. Siya pala yung tinutukoy mo. Ngingiti-ngiti naman ang pamilya ni Chris na para bang hindi makapaniwala sa nangyari. Napahawak si Mary sa kanyang pisngi dahil sa halik ni Chris. Hindi na niya alam ang gagawin niya kung mahihimatay ba siya o masusuka. Mas kinakabahan na siya sa nangyayari ngayon kesa kanina. Are you okay? Tanong ni Chris. Tumango na lang si Mary at naglakad dito palabas ng venue. Hindi niya alam kung saan siya dadalhin ng mga paa niya. Basta ang alam lang ni Mary ay makatakas siya sa lugar na yon. Hindi kasi niya alam ang nararamdaman niya. Bumibilis ang tibok ng puso ni Mary. Mary, saglit nga. Kausapin mo muna ako. Ano bang nangyayari sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Chris nang habulin siya nito palabas ng venue. Mary, ano ba? Okay na ho sir. Tapos na po yung trabaho ko. Wala na si Heidi at panigurado akong hindi ka naguguluhin nun kaya naman mauuna na ho ako. Saad ni Mary. Wala namang nilabas na kahit anong salita si Chris at hinayaan na lang niya na muling maglakad palayo si Mary. Sumunod naman sa kanya si Alexis na hinahabol siya. Dumiretso si Mary at Alexis sa mansyon at doon na rin nagpasya ang dalawa na magpahinga dahil maaga pang trabaho nilang dalawa. Masaya si Mary na kahit papaano ay maayos na niyang nagampanan ng trabaho niya kay Chris. Kahit masakit, para sa kanya pinaghandaan na niyang lumaya sa mansyon para hindi na siya muling maabala ni Chris dahil sa nararamdaman niya. Ano bang nangyayari sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Alexis sa kanya nang makauwi sila sa mansyon. Hindi ko na kaya. Paano hindi mo kaya? Ano, nagugustuhan mo na ba? Tanong ulit ni Alexis. Naluluhang tumango naman sa kanya si Mary at sinalubong ng yakap si Alexis. Ano nang balak mo? Tanong ni Alexis. Uuwi na lang ako sa amin. Magaling naman na si Papa eh. Hindi ko rin siguro kakayanin kung magtatagal pa ako rito. Baka lalo lang akong matukso. Paliwanag ni Mary. Sa pag-akyat sa kwarto,
Hindi mapigilan ni Mary ang mapaluha. Sa loob-loob niya ay gusto na niyang aminin kay Chris na nagugustuhan na niya ito. Pero natatakot siya dahil alam niyang pagpapanggap lang ang lahat. Hanggang sa hindi na malayan ni Mary na nakatulog na pala siya. Maaga namang nagising si Mary nang tumama sa mukha niya ang sikat ng araw. Mag-isa na lang siya sa kwarto at hindi na siya nababahala kung mahuhuli siya dahil pinaplano na rin niyang umalis sa mansyon. Nag-umpisa na si Mary na mag-impake ng kanyang gamit para makauwi sa kanila. Sigurado siyang tulog pa si Chris dahil tiyak na inabot ng madaling araw ang venue. Sabay na mga bag at iba pang gamit ay bumaba na si Mary sa hagdan. Papunta siya sa kusina para magpaalam kay Alexis. Pero laking gulat niya nang maabutan niya si Chris na nandoon. Agad naman siyang nagtago para hindi mahalata. Pero mukhang mali ata ang akala niya dahil sa paghakbang palayo ay tinawag siya ni Chris. "Saan ka pupunta, babe?" tanong ni Chris. "Sir, tapos na po ata ang trabaho ko eh. Aalis na po ako. Uuwi na po ako sa amin," sagot ni Mary habang nakayuko. "Hindi naman kita sinasasanti ah." "Ayun na nga po sir. Pero kailangan ko na po kasing umuwi sa amin." Nahihiyang ngumiti si Mary. Sa isip niya ay kung manhid nga ba si Chris dahil hindi siya nito maramdaman. "Iiwanan mo na ako rito?" Nanlaki naman ang mata ni Mary nang magtanong si Chris. "Sir, tapos na po ang trabaho ko. Hindi ko na rin po kasi kaya," sagot ni Mary sabay nag-umpisa ng maglakad papalayo. Lakad-takbo ang ginawa ni Mary para hindi siya maabutan ni Chris papalabas ng bahay. Nagulat naman siya nang malapit na siya sa gate nang hawakan siya sa braso ni Chris. "Anong hindi mo na kaya?" tanong ni Chris. "Sir, ang manhid niyo naman po. Hindi ko na nga ho kaya. Ayoko na pong magpanggap." Hindi na mapigilan ni Mary ang mag-umpisang mapaluha. "Ang alin?" muling tanong ni Chris. "Ayaw mo ng alin?" "Ayoko na hong magpanggap kasi." Sa pagkakataong to ay napaluha si Mary. "Kasi ano? Ba't ayaw mo bang sabihin tapos aalis ka na?" "Kasi nagugustuhan na kita," sagot ni Mary habang tumutulo ang luha sa mga mata. "Alam ko mali kasi nagpapanggap lang naman tayo. Pero mali na kasi." "Sa tingin mo ba ako hindi?" Natahimik si Mary nang marinig niya si Chris na magsalita. "Sa tingin mo ba ikaw lang nahihirapan?" "No, kasi kahit ako nagugustuhan na rin kita. Pero tama ka nga. Itigil na natin ang kalokohang to," saad ni Chris sabay binitawan ng kamay ni Mary. Tumakbo naman patungo sa gate si Mary, palabas nang biglang sumigaw si Chris. "Maging tayo na." Napahinto si Mary sa pagtakbo nang marinig niya yon. Dahan-dahan niyang hinarap si Chris habang pinupunasan ang luha sa mga mata. "Will you be my girlfriend? O kung mas gusto mo, will you marry me?" tanong ni Chris na nakangiti. Nang ibaling ni Mary ang tingin sa gilid, nakita naman niya ang kaibigan niyang nagtatago sa sulok at sinenyasan itong tumango. "Yes!" Nakangiting saad ni Mary habang naluluha at nagulat naman siya nang biglang tumakbo papalapit sa kanya si Chris at sinalubong siya nito ng yakap. Gumanti naman ng yakap si Mary. Umikot silang dalawa. Nabigla naman si Mary dahil bigla na lang sumigaw si Chris. "Yes! She said yes! I made it!" Nawindang naman si Mary sa reaksyon ng kanyang boyfriend at ang kanyang magiging asawa. Tila mas hindi siya makapaniwala sa nangyayari. Hindi naman napigilan ni Chris at hinalikan si Mary. Hindi naman makapaniwala si Alexis sa nakita niya habang nagtatago sa gilid ng mga halaman. "I love you," madamdaming saad ni Chris. "Mahal na mahal din kita, Chris." Lumuluhang saad ni Mary bago mas niyakap ng mahigpit si Chris. Magkayakap ang dalawa na damang-dama ang pagmamahalan nila sa isa't isa. Kita sa mga ngiti sa labi at ang luha ni Mary sa mga mata ang kasiyahan na kanyang nararamdaman. Hindi na pinatagal ni Chris ang relasyon nilang dalawa. Agad siyang nag-set up ng pribadong kasal na tanging malalapit lang sa buhay ni Chris ang kasama. Ganoon din naman ang pamilya ni Mary. Tanging mga kaibigan lang niya ang naroroon. Nang umayos ang kalagayan ng ama ni Mary, ay napagpasyahan niya na ilipat ang magulang niya sa bahay nila ni Chris. Para at least, sigurado siyang mababantayan siya doon.
Ang kaibigan naman ni Mary ay hindi makapaniwala na magkakaroon na ng asawang kaibigan niya. Nagpasya na si Mary na mag-focus muna sa mga bagay at ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral kahit pa malayo na ang edad niya. Sa hapagkainan, siniko naman ni Chris ang kanyang asawa na si Mary. "Hey, are you okay?" Bulong nito sa kanya. "Yes, well, I'm super good." Saad ni Mary sabay binaling ang tingin kay Chris at saka naman pinunasan ng orange juice sa gilid ng labi niya. "I'm actually better than I expected." Mas naging masaya si Mary para sa kanyang buhay ngayon at sa panibagong pagpasok ng kinabukasan. Papasukin na rin niya ang married life and life as a family. Who knows? Wakas.